ano naman kung umalis? Wala hong kaso si Senador Bato de la Rosa. Kaya anytime pwede siyang lumabas ng Senado, pwede siyang umuwi, pwede siyang pumunta kahit saan. Ayan. Hindi niya kailangang tumakas. Oo, hindi niya kailangan tumakas sapagkat hindi naman ho siya kalaboso. Ang tanong ng mga nakakaintindi ay, bakit siya tatakas? Hindi naman ho siya kalaboso doon sa Senado. Wala hong kasong contempt o wala hong warrant of arrest or anything. Pero dahil nga, isa sa mga dahilan, bakit siya umalis? Sapagkat ayaw na niyang istorbohin ang kanyang mga kasamahan dyan sa Senado. Si Senator Bato daw ho, tumakas. Tumakas daw siya sa Senado matapos ang tensyon nung gabi ng Miyerkules. At humigit kumulang alas 2 ng madaling araw kahapon, araw ng Huwebes, ay wala na daw ho doon sa vicinity o sa nasasakupan ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Tumakas daw siya. Ang tanong ng marami na mga nakakaintindi, hindi yung basta lang nanonood ng kung anong makita nila doon sa social media pero hindi iniintindi ang nangyayari. Ang tanong ng mga nakakaintindi ay, bakit siya tatakas? Ayan. Hindi niya kailangang tumakas. Oo, hindi niya kailangan tumakas sapagkat hindi naman ho siya kalaboso doon sa Senado. Wala hong kasong contempt o wala hong warrant of arrest or anything that may confine him in the cells of Senate of the Philippine Senate dyan ho sa Senate building, dyan ho sa GSIS building, yung GSIS building isa ho yan kabagamat magkahiwalay yan, nagdudugtong ho yan, meron ho yan tulay na nagdudugtong doon sa dalawa. Pero yan ho ay inuupahan ho ng Senado sa GSIS building. Kaya nga ho nagpatayo na sila ng sarili nilang Senate building dito ho sa may Pasong Tamo Extension. Yun ho yung Senate building. So far wala pa hong building na sarili ang Senado. Anyway, ang sabi nga, bakit ano naman kung umalis? Wala hong kaso si Senador Bato de la Rosa. Kaya anytime pwede siyang lumabas ng Senado, pwede siyang umuwi, pwede siyang pumunta kahit saan. Pero dahil nga isa sa mga dahilan, bakit siya umalis? Sapagkat ayaw na niyang istorbohin ang kanyang mga kasamahan dyan sa Senado. Ay alam naman ninyo, the reason why Senator Bato de la Rosa was under custody or protective custody of the Senate ay sapagkat siya ho ay gustong kidnapin. Gusto siyang kidnapin, literal. Di umano, may nakahanda na nga daw eroplano para dalhin siya sa dahig. Gusto siyang kidnapin sapagkat gusto siyang kunin, arestuhin nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Di ba ga? Ngayon, ang sabi ng iba, nagsabi na nga yung Korte Suprema, wala daw silang, hindi daw nila sakop yan kung ano man na yan. Ang tanong ko totoo ba? Na hindi nila wala silang jurisdiction dyan sa bagay na yan. Sapagkat malinaw naman sa mga batas at sa konstitusyon, hindi ba? Hindi mo basta-basta pwedeng ibigay ang sino mang akusado ng isang international court. Bagay na ito'y international court na masasabi, meron pa rin dapat na isaalang-alang. At ito ho ay yung mga batas na umiiral sa Pilipinas. Alam ng mga huwes ng Supreme Court iyan. Pero meron daw di umano na parang isang dragon. Parang isang penguin. Bakit penguin? Dragon na nga yung inumpisan ko, penguin. Meron daw penguin na nakikialam. Bakit pinalitan mo ng penguin? Dragon ba o penguin? Ano ba talaga? Jesus Maria Josep. At itong masakit. Ito daw pala nagpapalakad ng ating bansa. Penguin, nagpapalakad ng bansang Pilipinas. How did that happen? Maria Josep, yan ang masakit. Yan ang masakit. Na hanggat nariyan ang mga hindi matatapos itong usapin ito. Maniwala kayo. Sapagkat hindi papayag yung penguin. Ay, yung penguin.
Hindi papayag yung Penguin na ano tawag dito? Na magkaroon ng tsansa pa muli itong kanilang mga kalaban. Abante Pilipinas. Matindi. Ewan ko ba? Oo, nagkaroon ka ng kabiyak na ang pangalan ay pagkatapang-tapang. Ang pangalan ay nakadugtong sa sa paglabag sa napakaraming karapatang nilabag nitong pangalan na ito. Abante Tapos sunod-sunuran ka lang sa Penguin. Ronnie Ramos. 40% talaga. Oo, yan ang mahirap dito sa atin. Ganyang kasama ang ating politika dito. Oo, pagka alam nyo, tama yun eh. You know, power comes with a great responsibility. Totoo yan. Kapag ang kapangyarihan ay napunta sa isang sa maling kamay, masama ang kahihinatnan. Pag ito naman ay napunta sa mabuting kamay, maaaring ito ay maging maganda ang kahihinatnan. Pero ang masakit, maaaring mag-umpisa ang gulo ay sa mga taong nakapaligid sa may hawak ng kapangyarihan yan, lalo na kapag masyado siyang nagtiwala. That is the problem there. Kaya kailangan maging maingat tayong lahat. At kung meron mga kapangyarihang ipagkakalob sa atin, gamitin sana natin ito ng tama. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Sa ngalan ng ating mga umabanteng kasamahan sa loob at labas ng himpilan, ako pa rin po ang inyong yayamanin sa swabing tagapagbalita sa umaga, Ronnie Ramos. At narito ang ulo na mga balita ang ating pagsasaluhan ngayong araw nito ng Biyernes, May 15, 2026. Senator Bato de la Rosa alaws na sa Senado kay Senate President Alan Peter Cayetano. Senator Bato, walang record na pumuslit sa gitna ng chismis na tumakas ayon sa Bureau of Immigration. Kampo ni Senador Bato, tumangging magbigay ng pahayag sa kinaroroonan ng senador. Sitwasyon sa Senado under control na matapos ang putukan ayon sa NCRPO. Pahayag ng NBI na tinawag na tahasang panilindang ni Senator Amy. Yan ang ulo ng ating mga balita ngayong umaga. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa loob ng Senado si Senator Bato de la Rosa matapos ang mga naunang ulat tungkol sa kanyang pananatili sa gusali. Inahayag ito sa isinagawang press conference ni Cayetano kaugnay ng sitwasyon ni Senador Ronald de la Rosa at ng naganap na putukan sa Senado. Para kay Cayetano, hindi umano tumakas si Senator Bato kundi umalis lamang kasama si Senator Robin Padilla alas 2:30 ng madaling araw. Muli niyang iginiit na hindi valid ang ICC arrest warrant kung walang warrant mula sa lokal na korte. Giit pa niya, patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente ng putukan at seguridad sa Senado. Abante Pilipinas. Sino ba talaga ang nagpaputok? Ang alam ko may nahuli na. May nahuli na di umano ay driver, empleyado ng NBI. Yon ang sinasabi nila. Kaya siguro dapat ay imbestigahan nga natin itong maigi nang malaman natin sino ang sino at bakit, hindi ba? Who is who? Dahil sinong nagutos? Sino ang gumawa? Kasi doon sa punto na kung sinong gumawa, pag nakilala mo kung sino yung mga yan at taga saang opisina yan, most likely makikita mo ngayon kung sino ang may pakana niyan. Abante Pilipinas. Kaya lamang di siyempre, itinatanggi na kagad at hindi daw empleyado. Siya daw ay volunteer. Abante Pilipinas. Volunteer pero driver ng NBI. Paano nangyari yun? Abante Pilipinas. Hanggang saan bang saklaw ng mga volunteer? Sayang hindi kasi ako nakapasa eh. When I was in Palawan, I tried, I actually attempted. Hindi pala natuloy kaya hindi ako nakapasa. I attempted to apply as a confidential agent ng NBI. Para nang sa ganun, at least, kung may dala-dala man akong baril by that time, at least yung baril ay mas lalo akong allowed na magbitbit ng baril when I was in Palawan. Kaya lang, sabi nung, ano ba nangyari? Sorry matagal na eh. Magkakaibigan pa sila ng lahat ng mga nasa Palawan, nasa Puerto Princesa City ngayon. Ngayon, away-away na sila doon. Abante Pilipinas.
Away-away na sila ron. Kaya lang, ang sabi nga natin ay, what if? Di ba ga? Kung ganito nga ang sitwasyon, hanggang saan ba ang limitasyon ng isang NBI agent? Hanggang saan at ano ba ang pwede niyang gawin? Pwede ba siyang magpaputok ng baril? Abante Pilipinas. Ayan, dahil ang kwento ay meron daw hong nakitang NBI sa bridge. The bridge connecting GSIS and the Senate. Ayan. Si Sergeant at Arm Plasma. Plasca. I forget the last name. Pero alam ko Plasca. Yung name pa lang, hindi ko maalala. So nag-warning shot itong Sergeant at Arms. Sa halip na tumigil, ay gumanti ng putok itong taga-NBI. Abante So that's the time na the situation was declared that the Senate is under attack. Sorry. Under attack. Which to me, ay ang sabi ko naman, hindi kaya under siege. Kasi meron silang gustong kunin eh. Meron silang gustong hablutin mula doon sa Senado. Abante Pilipinas. But whatever it is, ano man ang turing ninyo dyan, pinasok ho ang Senado. Yan ho ang pinakamadali sa salitang Pilipino. Kaya nagkaroon ng putukan. Una, hindi nahuli. Kaya lang, bandang huli, nakita kung sino. At di umano, yun nga, ito daw ho ay driver ng NBI. Pero ang sabi ng NBI, hindi namin empleyado yan. Yan ay volunteer. Nakatumbas nung araw ng isang confidential agent. Abante Pilipinas.